Magandang araw sa ating lahat at sa muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating pagsisimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pribilehiyong ipinagkaloob sa amin upang kami sa muli ay mag-aaral ng salita. Hinihingi po namin, Lord, ang iyong patuloy na pangunguna sa amin at tulungan niyo po ako, Lord, ng patuloy sa aking pagtuturo. Salamat, Ama. Salamat, Holy Spirit. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Sa araw na ito ay babasahin ko po sa inyo ang isang talata sa Biblia na makikita po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang sabi rito, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Doon sa unang bahagi, sa talatang binasa natin, ang sabi rito that the trial of your faith is much more precious than gold that perish. Sinabi rito na ang mga pagsubok sa ating pananampalataya ay mas mahalaga pa, mas may halaga pa kaysa ginto, ang sabi ng Biblia. Kung tayo mga kaibigan ang tatanungin at papipiliin, ano ba ang mas mahalaga sa atin? Kunwari, merong isang table na ilagay sa gitna ng basketball court. Din doon sa table, nandoon sa kabilang side ang pagsubok o trial, sa kabila naman yung gold. At papipiliin tayo. Sigurado ko tayong mga tao, mas pipiliin natin ang gold. Ayaw kasi natin ang trials. Pag pinag-uusapan natin yung trials, hindi magandang bagay ang trials. Ito ay kahirapan, ito ay problema, ito ay kalungkutan, ito yung mga pagsubok. Sufferings, no? Pag pinag-uusapan natin ang mga pagsubok, trial sa buhay, it means sufferings, kahirapan. Ngunit, kung tayo ang papipiliin, sigurado ako na walang tao na pipili ng trials o sufferings. Mas piliin talaga natin yung gold. Pag ang mga tao lalapit doon sa table para papipiliin ng sufferings ang gold, gold talaga ang kukunin ng tao. Kasi para sa atin, mas mahalaga ang gold. Ayaw natin ang sufferings. Pero dito, sa binasa natin, ang salita ng Diyos mismo ang nagsasabi na the trial of your faith, ang mga pagsubok ng iyong pananampalataya, ay mas may halaga kaysa sa ginto. Dito natin makikita na malaki talaga ang kaibahan ng kaisipan ng tao at kaisipan ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Biblia na your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Kung gaano kalayo ang langit kumpara sa lupa, ganoon din kalayo ang thoughts, ang kaisipan at pamamaraan ng tao sa kaisipan at pamamaraan ng Diyos. Isipin mo kung tayo ang tatanungin, para sa atin, mas mahalaga ang gold kaysa trials. Pero para sa Diyos, mas mahalaga ang sufferings kaysa gold. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit para sa Panginoon, mas mahalaga ang sufferings kaysa gold? Tingnan natin at marami sigurong rason at maraming rason na makikita sa Bible kung ano ang posibleng ang mga rason ng Diyos kung bakit para sa Kanya mas mahalaga ang mga sufferings kaysa gold. Ngunit sa araw na ito ay kumuha lang ako ng 3 rason sa Bible para maipakita sa inyo kung bakit mas mahalaga ang sufferings, ang mga trials, kaysa gold. Una, kung bakit mahalaga ang sufferings, ang mga trials kaysa gold. Because sufferings demonstrate the quality of our faith. Sa pamamagitan ng trials, sa pamamagitan ng mga paghihirap, dito makikita ang kalidad ng pananampalataya ng isang tao. Hindi masusukat ang pananampalataya ng isang tao sa Diyos
sa anumang bagay kundi sa pamamagitan ng kahirapan. Doon makikita kung ang tao ay gaano kalaki at gaano kaliit at gaano kawalak siya ng pananampalataya sa Panginoon kapag ang isang tao ay nakaranas ng sufferings. Sa Biblia, pag pinag-uusapan natin ang sufferings, ang mga pagsubok o trials, ang pinaka-best na halimbawa sa Bible ay si Job. Kung meron kayong panahon, basahin nyo ang Book of Job. Ito pong Book of Job ay mababasa ninyo bago ang Book of Psalms. Nasa Old Testament yan. Makita nyo ang buhay ni Job at makita nyo kung gaano kahirap ang dinanas ni Job. Doon sa Book of Job, merong isang pagkakataon ni si Satanas ay umakyat sa langit at nakipag-usap sa Diyos. At ang sabi niya sa Panginoon na, yang si Job na servant mo o alagad mo, kaya lang naman matapat yan sa iyo dahil sa ibinibigay mo lahat eh. Pagdating sa pera, maraming pera. Pagdating sa kayamanan, mayaman si Job. Maayos ang pamilya. Walang sakit at malusog ang pangangatawan. Pag ganon ang mga bagay na binibigay mo, talagang si Job, matapat yan. Nandyan lahat ng kayamanan. Maayos ang pamilya, walang sakit. Kaya matapat sa iyo yan. Pero, subukan mong tanggalin yung mga bagay niyan sa buhay ni Job. Diba, susumpain ka. Yan ang sabi ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, sige, gawin mo lahat kung ano ang gusto mong gawin kay Job. Huwag mo lang siyang patayin. Yan ang sinabi ng Panginoon. Ang unang ginawa ni Satanas, kinuha niya ang kayamanan ni Job. Lahat ng hayupan ni Job, camel, baka, mga tupa, lahat ng pinagkukunan ng kayamanan ni Job, yung kasi ang kanyang marami siyang alagang hayop. Yun ang unang inatake sa dyablo. Inisip ng dyablo na pag maghihirap na si Job, siguradong susumpain niya ang Diyos. Kaya sa loob ng isang araw, nawala ang lahat ng kayamanan ni Job. Nawala ang camel, nawala ang mga hayupan niya lahat. Pinatay ang kanyang mga servants at tagi-isang servants lang ang iniwan, no? Yung servants ng tagapag-alaga ng camel niya, isa lang ang tinira, pinatay ng mga kaaway. Yung tagapag-alaga ng tupa, isang servant rin lang ang natira para may makapagsumbong kay Job na kinuha yung mga tupa nila at nawala na yung kanilang mga tupa, nawala na yung kanilang baka, nawala na lahat ng kanilang hayupan. Ngunit nung kinuha ni Satanas ang mga kayamanan ni Job, si Job, hindi niya sinumpa ang Diyos. Ang sabi nga lang ni Job, ibinigay ng Diyos. Ngayon, kinuha ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganun lang kasimple. Hindi siya nagalit sa Diyos. Sinabi lang niyang, ibinigay yan ng Diyos. Ngayon, kinuha ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makita ni Satanas siguro ay hindi pala yung kayamanan ang dahilan kung bakit ito matapat sa Panginoon. Kahit walang kayamanan, matapat pa rin si Job. Ang ginawa ni Satanas, inatake naman niya ang pamilya ni Job. Pinatay niya ang 7 anak ni Job. Tapos yung asawa ni Job ay iniwanan siya. Ang sabi ng asawa ni Job sa kanya, Job, sumpain mo yung Diyos mo at mamatay ka na. Inatake niya ang pamilya ni Job. Yung dating pamilyang masaya, pinatay ni Satanas ang 7 anak ni Job. Pinatayan. Yung asawa, iniwanan si Job. Ang sabi ng asawa kay Job, katulad ng sinabi ko kanina, Job, manatili ka pa bang matapat? Sumpain mo yung Diyos mo at mamatay ka na. Pero anong sagot ni Job sa kanya? Ikaw para kang isang mangmang na babae katulad ng iba. Tatanggap lang ba tayo ng mga bagay na mabuti? At hindi ba tayo tatanggap ng mga bagay na hindi mabuti? Yan ang sabi ni Job. Tayo sa buhay natin, lahat ng mabubuting bagay lang ang gusto natin tanggapin. Pag hindi na mabuti, hindi na natin tinatanggap. Si Job, tinanggap niya. Sabi niya, mabubuting bagay lang ba ang dapat natin tanggapin?
Pag masasamang bagay pa ang mangyayari sa buhay natin, hindi natin tinatanggap. Nakita nila, kahit na iniwanan siya ng pamilya, namatayan siya ng mga anak, ang faithfulness ni Job o ang katapatan ni Job sa Panginoon nanatili. At ang last na ginawa ng diablo kay Job, binigyan niya ng sakit si Job. Isang malubhang sakit na mayroong bukol si Job mula sa talampakan hanggang sa itaas ng kanyang ulo. Puro bukol yan. Tayo nga mga kaibigan, isang bukol lang. Pag nagkaroon tayo ng pigsa, isang pigsa lang, nilalagnat na tayo, hirap na tayo. Si Job, puro bukol yan. Galing sa talampakan ng paa hanggang sa kanyang ulo, puro bukol yan hanggang sa mukha. Hirap na hirap si Job. Pero ang Biblia nagsabi, walang sinabing masama si Job. At kahit na ganun kahirap ang nangyari, hindi si Job nagkasala. Dahil ang katapatan ni Job sa Panginoon ay hindi nakabase sa pamilya, hindi nakabase sa kalusugan, at hindi nakabase sa kayamanan. Talagang faithful lang si Job. Nung dumana si Job ng ganong klase ng mga pagsubok at trials, doon nakita ang kalidad ng pananampalataya ni Job. Ang mga sufferings, mga kaibigan, ay ibinibigay ng Diyos sa atin upang masukat kung gaano kalaki ang pananampalataya natin sa Diyos. Sa ibang kwento naman sa Bible, doon sa Book of Matthew chapter 8, may pagkakataon doon, di ba, na sumakay sa isang barko ang mga apostoles ng Panginoong Hesus, kasama ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus natulog. Habang natutulog ang Panginoong Hesus at nasa gitna sila ng laot, biglang lumakas ang hangin at nagkaroon ng unos. Natakot ang mga apostoles. Ang ginawa nila, tinapon nila yung kanilang mga gamit upang gumaan yung barko. Ngunit nakita nila talagang wala ng pag-asa at sa tingin nila lulubog na sila. Ang kanilang ginawa, ginising nila si Jesus na natutulog doon sa barko. Nung nagising si Jesus, ano ang sabi sa kanila? O ye of little faith, ang liliit ng pananampalataya ninyo. Tapos, inutusan ng Job ang hangin, ang unos na tumigil ang unos at hangin. Doon nakita ng Panginoong Hesus na ang pananampalataya ng kanyang mga apostoles ay maliit lamang. Kaya sila natatakot. Isipin mo ba naman, kasama nila si Jesus? Takot silang malunod, samantalang kasama nila si Jesus na nakasakay sa barko. Kasama nila si Jesus, nakita nila kung paano si Jesus gumawa ng mga milagro. Nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang tubig ginawang wine, ang mga bulag nakakita, ang mga paralitiko lumakad, ang kukunting pagkain pinarami. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero nung nandoon siya sa ganung sitwasyon, doon nakita maliit lang talaga pananampalataya nila. Kaya sinabihan sila ng Panginoon, O ye of little faith, ang liliit ng pananampalataya ninyo. Kailan nakita na maliit at hindi malaki ang pananampalataya nila? Nung dumating ang sufferings, nung dumating ang trials, nung dumating ang unos. Nung dumating ang unos, doon nakita kung gaano lang kaliit ang kanilang pananampalataya. Ang mga sufferings, mga kaibigan, ginagamit niya ng Diyos upang makita natin kung gaano kalaki, gaano kaliit ang pananampalataya natin sa Panginoon. Parang si Apostol Pedro lang, no? Dumating sa panahon rin uli na nakasakay ang mga apostoles sa isang barko at hindi nila kasama si Jesus. Nung nasa gitna na sila ng laot, tinamaan uli sila ng unos. Natakot sila. Iniisip nila mamatay na sila. Din nakita nila si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ni Pedro, Lord, pupunta ako sa iyo dyan. Tinawag siya ng Panginoon. Lumakad rin si Pedro sa ibabaw ng tubig. Pero nung si Pedro ay lumingon at nakita niya kung gaano kalalaki ang alon, kalalakas ang hangin, nagduda si Pedro sa Panginoon. Bigla siyang unti-unting lumubog.
Sumigaw siya, Lord, tulungan mo ako. Tinulungan siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, napakaliit ng pananampalataya mo. Kailan nakita na maliit ang pananampalataya ni Pedro? Nung palubog na siya at humingi siya ng tulong. Sufferings demonstrates the quality of your faith. Ganon mga kaibigan, ang isa sa mga dahilan kung bakit mas mahalaga para sa Panginoon ang sufferings kaysa gold. Dahil sa sufferings, nakikita niya at nakikita natin mga tao ang kalidad ng pananampalataya natin sa Diyos. Ang pangalawang dahilan kung bakit para sa Panginoon ay mas may halaga ang sufferings o trials kaysa gold, because sufferings pulls us to obey God. Sa buhay natin, pulls us to obey God. Ito ang humihila sa atin para sumunod tayo sa Diyos. Pag ang isang tao ay masarap ang buhay, walang problema, masaya ang buhay at masagana, kalimitan sa ating mga tao nakakalimot sa Diyos. Wala ka nang iniisip eh. Kapag ikaw mayaman at hindi ka na problema ng kakainin mo sa araw-araw, kakalimutan mo ang Diyos eh. Pag lumabas ka ng bahay, hindi ka maulanan at hindi ka mainitan, hindi nakasakay ka sa siyang masarap na sasakyan at magandang sasakyan, hindi ka makakaisip ng Diyos. Anong ginagawa ng Diyos? Binibigyan tayo ng problema, binibigyan tayo ng mga sufferings. Bakit? Para maalala natin ang Diyos. At itong mga sufferings na to, ang ginagamit ng Diyos upang hihilahin tayo pabalik para sumunod sa Diyos. Isa sa best example sa Bible, ay yung isa sa mga minor prophet sa Bible na si Jonah. Alam naman natin, no, karamihan sa atin alam ang istorya ni Jonah. Nung mga bata pa tayo, sikat na sikat ang tao na sinubo ng malaking isda. Yun si Jonah eh. Ang kwento sa Book of Jonah, si Jonah ay isang propeta at inutusan siya ng Diyos na pumunta sa lugar ng Nineveh. At ang sabi niya kay Jonah, pumunta ka doon sa Nineveh at warningan mo sila. Dahil pag hindi sila nagsisi, 40 days na lang, sisirain ko ang Nineveh. Yun ang sabi ng Panginoon. Ngunit ang ginawa ni Jonah, instead na siya ay lumakad o bumiyahe papuntang Nineveh, bumiyahe siya sa opposite side, sumakay siya ng barko papuntang Tarsus, which is opposite direction going to Nineveh. Kung papunta ang Nineveh sa kanan, sumakay siya ng barko papuntang kaliwa, papuntang Tarsus. Instead na sundin niya ang kalooban ng Diyos, hindi niya sinunod. Lumakad, palayo siya sa Nineveh. Ang ginawa niya, sumakay siya ng barko, na yung barko papuntang Tarsus. Nung bumiyahe na ang barko at ang barko ay nasa gitna na ng laot, nagpadala ang Panginoon ng unos. Natatakot ang mga tripulante ng barko. Hindi nila alam kung anong gagawin. Sa lakas ng unos, lulubog ang barko nila. Natatakot sila. At nakita nila si Jonah doon sa ilalim ng barko natutulog. Ginising nila si Jonah at tinanong ni Jonah, bakit nangyari ito? At sinabi ni Jonah ang kwento na inutusan siya ng Diyos at hindi siya sumunod sa Diyos. Ang ginawa ng mga tripulante sa kanya, tinapon siya doon sa dagat. Pagtapon sa dagat, lumubog si Jonah sa dagat, din nilunok si Jonah ng malaking isda. Nandoon na sa tiyan ng malaking isda si Jonah, sumisid yung isda papunta sa ilalim ng dagat. At 3 araw at 3 gabi, si Jonah nasa tiyan, nasa bituka ng isda. Hirap na hirap si Jonah. Hirap na hirap siya. Ang sabi nga niya, parang impyerno. Siguro sa sobrang init dahil sa acid yung acid na nasa tiyan ng isda. Yung mga pagkain ng isda, yung mga weeds, yung mga tanim na kinakain ng isda, nandoon sa kanya. Hirap na hirap siya sa buhay niya. At nung hirap na si Jonah, at ang sabi ng Bible, yung malapit na siyang mamatay, nanghihina na siya,
Naalala niya ang Diyos. Nanalangin siya sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya ang isda na isuka si Jonah doon sa dalampasigan. At ano ang ginawa ni Jonah? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Nag-travel siya papunta sa Ninive at ginawaan niya ang inutos ng Diyos sa kanya na warningan ang taga Ninive na pag hindi sila nagsisi sa kanilang mga masamang ginagawa, sisirain sila ng Diyos at binigyan lamang sila ng 40 days para gawin ang mga bagay na yun. Kailan si Jonah sumunod? Nung nakaranas siya ng hirap. Nung nakaranas siya ng sufferings. Doon niya naalala, kailangan niyang sundin ang Diyos. Mga kaibigan, kaya mas mahalaga para sa Diyos ang sufferings kaysa ginto. Sapagkat ang sufferings ay ginagamit ng Diyos upang hilahin ka para sumunod sa Diyos, katulad ni Jonah. Alam naman natin mga kaibigan ang kwento ng prodigal son. Lagi natin pinagkikwentuhan yung prodigal son. Ang prodigal son, hiningi niya ang kanyang mana, umalis siya at pumunta sa malayong lugar. Doon sa malayong lugar, winaldas niya ang lahat ng kanyang pera sa mga hindi magandang bagay, lahat ng klase ng bisyo, hanggang sa dumating ang punto na yung lugar na kanyang pinuntahan may matinding tagutom. At ang ginawa niya, namamasukan siya o nagtrabaho siya sa isang tao na taga doon, tagapakain siya ng baboy at ang pagkain ng baboy ang kanyang kinakain. Nung hirap na siya sa buhay, naalala niya tatay niya. Sabi niya, sa bahay namin, yung mga katulong ng tatay ko, masarap ang kinakain. Sobra-sobra pa. Ako dito, anak, naghihirap. Uwi ako sa amin. Nagkasala ako sa tatay ko at sa langit. Kita ninyo, kailan niya naaalala ang tatay niya at ang langit? Nung naghirap na siya. Suffering is used by God to pull us to obey God. Kaya ang suffering ay mahalaga kaysa ginto. Dahil ang mga suffering o pagsubok sa buhay, ginagamit ng Diyos upang hilahin ka para sumunod sa Diyos. Yun po yung pangalawa rason. Ang pangatlo at last na rason, kung bakit mas mahalaga ang sufferings o mga pagsubok kaysa ginto, is suffering, because sufferings give us a chance to experience God's miracles. Suffering gives us a chance to experience God's miracles. Pag tayo ay naghihirap, pag tayo ay nahihirapan, doon tayo magkakaroon ng chance para makita at ma-experience sa buhay ang milagro ng Diyos. Sa Bible, mga kaibigan, alam natin yung kwento ng mga taga-Israelita. Nung ang mga Israelites ay lumabas sa Egypt para mag-travel papunta sa Promised Land, habang sila ay lumabas ng Egypt at napunta sila sa isang lugar na wala silang mapuntahan. Dahil napunta sila sa lugar na may dagat, hindi sila makatawid sa dagat. Maliban lang nalalangoy sila. Sa kabila naman, puro bundok. So nag-decide sila na mag-stay muna sa lugar na yon. Kasama nila si Moises. Yung kasi ang leader nila si Moises. Ngunit, nakita nila mula sa malayo, umuusok doon ng alikabok. Yun pala, inutusan ng hari ng Ehipto na habulin sila. Paano sila ngayon makakatakas? Inatrap sila sa isang lugar. Mayroong dagat, hindi sila makatawid. So, ang mga tao sa Israel, natatakot sila. Yung mga tao sa Israel na nalulungkot sila, nag-iiyakan sila, dahil iniisip nila, mamasakirin sila ng Egyptian. Kami na mga Egyptian. Anong sabi ni Moises? Peace be still. The Lord will fight for us. Noong mga panahon, na hirap na sila at takot na sila. Doon itinaas ni Moises, no? Inutusan ng Diyos si Moises na itaas mo yung kamay mo at yung tungkod. At doon sa harapan nila mismo,
nahati ang dagat. At ang sabi ng Biblia, Israel walked in the dry ground. Kita natin, dahil sila ay natakot, nagkaroon ng problema, hindi nila alam ang gagawin, pero doon ipinakita ng Diyos ang kanyang milagro. Sa harapan nila mismo, nakita nila ang paghati ng Diyos sa dagat. Kita natin, nangyari yun. Pero bago nangyari yung milagro, nagkaroon sila ng sufferings at trials. Sa Bible, alam natin yung kwento ng isang babae sa Biblia. Makikita mo yung kwento na yan sa book of Matthew chapter 9. Yung isang babae sa Bible na 12 years na dinudugo. Payat na, namumutla na, ubos na ang kanyang kayamanan dahil pabalik-balik siya sa doktor para magpagamot, pero hindi siya gumaling. Hanggang sa nabalitaan niya na dadaan si Jesus. Maraming mga tao ang kasama na sumusunod kay Jesus. Pero sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang yung dulo ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Habang nagsisiksikan ang mga tao, gumagapang siya doon sa baba, hinawakan niya yung dulo ng damit ni Jesus. Nung hinawakan niya ang damit ni Jesus, sabi ni Jesus na, who touched me? Sabi ng Panginoong Jesus, who touched me? Sabi ng mga apostolis ng Panginoon, anong who touched me, Lord? Ang dami-daming taong kadikit-dikit sa iyo at humahawak sa iyo. Sabi niya, hindi. Merong humawak sa akin dahil merong virtue o merong kapangyarihan na lumabas sa akin. Maraming mga tao humawak kay Jesus, pero wala namang lumabas na virtue sa kanya o kapangyarihan. Yung babae lamang. Binalikan siya ni Jesus at nakita niya yung babae. Yung babae, nag-suffer siya ng sakit niya sa loob ng 12 years. Pero after 12 years ng kanyang paghihirap, na-experience niya ang milagro ng Diyos nung pinagaling siya ng Diyos. Alam natin sa Biblia, may mga taong paralitiko. Doon sa isang lugar sa Jerusalem, merong isang taong paralitiko na hindi na makalakad, na nandoon siya sa isang swimming pool. Maraming mga nakapalibot doon sa isang pool na ang pinaniwalaan nila na may panahon na darating ang anghel doon at gagalawin niya yung pool. Ang unang lumublob doon sa pool gagaling sa sakit. Inisip niya na tatimingin niya yun. Pero sino magdadala sa kanya doon sa pool? Pag dumating ang anghel, maraming mauuna sa kanya. Dumating si Jesus at nakita siya. Di makalakad, nakahiga na lang dahil paralitiko, naghihirap sa buhay, grabe ang sufferings. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Tumayo ka, dalhin mo yung higaan mo. Kita natin, dumaan siya ng grabing sufferings. Pero doon sa mga sufferings na yon, naranasan niya ang milagro ng Diyos sa buhay niya. Yung mga taong bulag, na ipinanganak na bulag, hindi sila makakita. Hirap na hirap sila sa buhay nila, hindi sila makapagtrabaho, madilim ang paligid. Hirap sa buhay sila dahil bulag sila. Nung rinig nila na paraan si Jesus, nagsisigaw yung mga bulag, Lord, yung bulag, sumigaw, Lord, anak ni David, tulungan mo ako. Ang ginawa ng Panginoon, binigyan siya ng paningin. Naghirap yung bulag. Pero sa kanyang kahirapan, ito ang nagbigay sa kanya ng chance na maranasan at ma-experience ang milagro ng Diyos. Sufferings gives us a chance to experience God's miracle. Sa buhay natin, may mga dumarating sa buhay natin na mayroon tayong problema. At nung nasa problema natin, inisip natin na wala na tayong magawa. Iyak na lang tayo, wala tayong magawa. Pero hindi nyo ba nakita na ngayon wala ka ng problema? Hindi mo ba nakita na yung dating problema na inisip mo na hindi mo malampasan, nalampasan mo na? Sinong tumulong sa iyo? Ang Diyos. Hindi lang natin nare-recognize yung milagro na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Na dati, meron tayong problema na parang hindi natin malusutan. Pero ngayon, tapos na ang problema. Sinong tumulong sa atin? Ang Diyos. Hindi lang natin na-recognize ang milagro ng Diyos na ginawa niya sa buhay natin.
mga kaibigan, suffering gives us a chance to experience God's miracles. Ito yung tatlong bagay na nakita ko na dahilan kung bakit para sa Panginoon mas higit na mahalaga ang sufferings, ang trials kaysa ginto. Sapagkat ang sufferings ay ginagamit ng Diyos para makita natin kung gaano kalaki at ano ang kalidad ng pananampalataya natin sa Diyos. Ang sufferings ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay hilahin para sumunod sa Diyos. Kung hindi tayo maghihirap, nakakalimot tayo sa Diyos. Ang sufferings gives us the chance to experience God's miracles. Kaya para sa Diyos, mahalaga ang trials, ang mga pagsubok kaysa ginto. Ang ginto, mga kaibigan, iangat lang nito ang estado natin sa buhay. Iangat lang, dati kang mahirap, yayaman ka, mayroon kang ginto eh. Dati kang walang pera, magkaroon ka ng pera. Pangit ang bahay mo, gumanda ang bahay mo, wala kang sasakyan, nagkaroon ka ng sasakyan. Pinaganda lang ng kayamanan at ng ginto ang estado ng buhay natin. Pero ang trials, ang mga pagsubok, ang mga sufferings, ang babaguhin nito yung pagkatao natin. Yung kayamanan natin, iwanan natin sa lupa. Pero yung pagkatao natin, ito ang magiging basihan natin para sa kabilang buhay. Kaya mga kaibigan, yun po ang nakita kong dahilan kung bakit para sa Diyos mahalaga ang trials of faith than gold. Maraming salamat po sa inyo at nawa sa unting panahon meron tayong natutunan at magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. God bless po sa ating lahat.